At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po si chapter 234 para dito kay Kalbo natin. So pasensya na natagalan, may inaayos lang po ako sa channel natin. So siguro mamaya explain ko kung ano yun. But anyways, ay balik muna tayo dito kay Saitama at simulan na nga natin itong chapter na to. At dito yan magsisimula sa may bundok na to kung nasaan nakatayo itong dojo ni Silverfang. At ito nga ngayon ay nagpaalam muna itong si Silverfang. Sabi niya dyan na aalis muna siya para sa isang acupuncture session. At si Sarface muna yung bahala nga rito. At ayun, paalam na nga ayun si Silverfang. At ito, si Charangco alis na, sabi niya nga dyan. Simula na nag-part-time job na si Garo. Tapos ito si Silverfang, yung master nila, ay madalas umaalis. Ngayon, na marami na siyang time para mag-relax, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, tingin-tingin si Sarface sa kanya. Sabay maya-maya napangiti na ito si Sarface. At ayun, bigla na dunampot itong si Charangco. Sabi niya nga dyan diba, siya yung pangalawang disipulo rito sa dojo ni Silverfang. Kaya ayun, turuan niya yung mga bago mga naghihintay sa kanila. At then pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon, balik dito sa may syudad kung saan nakasakay naman sa truck na to etong si Garo. So yun, nagpa-part-time job na etong si Garo. At eto nga, tinanong niya, ito yung parang junior niya, sabi niya nga dyan, diba dating hero daw etong junior na nga na to. So sagot itong lalaki, sabi niya nga dyan na oo, nagtatrabaho siya bilang hero sa Hero Association dati. At ito nga ngayon, sabi ni Garo na ano raw ba hero name niya. So sagot itong lalaki, sabi niya nga dyan, hindi naman daw siya siguro marirecognize ni Garo kasi nga ano siya hindi naman daw siya sikat, sabi niya ganyan. At ayun, ang pangalan niya raw si Mad Devil Yankee. So si Mad Devil Yankee pala itong binata na to. So ibang itsura niya. At so ito ngayon, natawa si Garo, sabi niya nga dyan na seryoso daw ba itong si Shinya. So Shinya yung pangalan ni Devil Mad Yankee. Sabi nga ni Garo, nakakilala daw niya itong si Devil Mad Yankee kasi nga di ba maraming kilalang hero itong si Garo kasi nga hero hunter siya dati. But anyways, ito nga tuloy nga ni Garo, may naririnig nga rin daw siya na isa pang hero, yung pangalan si Pavilion 800. Balita niya parang pa-part-time job din daw yun At ito nga, parang medyo napa-awkward yung mukha na ito ni Devil Mad Yankee kasi siya nga yun at hindi yan alam ni Garo. But anyways, ito nga, sabi rito ni Devil Mad Yankee na baka iba daw yung naiisip lang nito ni Garo, sabi niya ganyan. Pero ito nga, sabi ni Devil Mad Yankee sa isip-isip niya, ba daming alam nito ni Senpai So yun si Senpai ni Devil Mad Yankee itong si Garo. But anyways, ito nga ngayon, sabi ni Garo, kung hero nga siya dati, bakit daw nag-quit itong si Devil Mad Yankee? So ito ngayon, sagot itong si Devil Mad Yankee, sabi niya nga dyan, kasi dati kaya siya sumali sa pagiging hero kasi gusto niyang maging katulad niya yung mga idolo, yung mga hero na iniidolo niya, yung mga tinitingala niya. But na-realize niya nga raw yung katotohanan na yung sa pagiging hero, yung trabaho ng mga heroes, hindi raw pala yun tugma o hindi raw yun pasok sa totoong mga ideal, sa mga prinsipyo niya. Kasi nga diba nagamit siya ni McCoy sa rig match. So ayaw nga ni Devil Mad Yankee yung ganun kasi hindi nga talaga yun yung gawain yung trabaho ng isang tunay na hero. At ito nga ngayon, habang nagpapaliwanag dyan o nagkukwento itong si Devil Mad Yankee, ay dito naman sa kabilang banda ay etong grupo naman ni Shiryu ay naghahanda para hulihin etong si Garo. At etong nga tinatrack nila kung nasaan na etong si Garo. At then maya pa boom, dito pulasan, dali-dali etong mga bata ni Shiryu. si Shiryu parang wala lang tinitignan niya lang yung mga bata niya dyan. But anyways, ito nga, going back ngayon dito kay Devil Mad Yankee, sabi niya nga dyan na sa tingin niya, di niya na raw kaya pang tumingin ulit sa mga mata ng mga heroes na mga kasamahan niya nga dati. At ito nga ngayon ay napapatahimik lang dito itong si Garo. Sabay maya biglang lumabas itong si Kulot, sabi niya nga dyan, aba parang nagiging madrama yata itong bata nila. At ito nga, sabi niya rito, baka daw kaya nag-quit itong si Shinya bilang isang hero kasi nagka-problema siya sa pera, o di naman kaya baka mamaya sa babae, sabi niya ganyan. Pero yung salita si Garo, sabi niya nga dyan na tumigil itong lalaki kasi hindi naman daw siya foreman nila At ito nga ngayon, sagot lang yung lalaki, naiinis siya rito kay Garo. But anyways, ayun, tingin-tingin lang itong si Garo dun kay Shinya. At ito nga ngayon, salita na si Garo, sabi niya nga dyan na bagay raw na maging hero talaga ito si Devil Mad Yankee, sabi niya ganyan. At ito tuloy ngayon ni Garo, hindi niya alam kung ano yung buong istorya, kung ano talaga nangyari dyan kay Shinya nung habang hero pa siya. Pero kung totoo raw na nakapag-reflect naman na itong si Shinya, bumalik daw siya, maging hero siya ulit, sabi niya ganyan. At ito nga tuloy ni Garo na kapag yan ginawa ni Shinya, magugulat siya, maso-surprise siya sa dami ng tao na talagang nakaka
nakaka-recognize at nakaka-acknowledge ng mga ginagawa nito ni Devil Madyankee. At ayun, parang medyo nag-blush rito itong si Devil Madyankee. At yung pagkatapos nga niya ay talo naman dito na sa mga bata ni Shiryu. At ayun ay naispatan na nila yung truck kung saan nakasakay si Garo. So ito ay kinontak sila bigla ni Shiryu. Sabi nga niya dyan na kamusta na yung pag-evacuate sa mga tao, tapos na ba? So sagot itong mga to, sabi nga nila na okay na lahat ng mga tao rito na evacuate na nila. At ito ngayon tuloy pa ng mga bata ni Shiryu na pababa na ng truck. Ayan si Garo. So ano ngayon yung gagawin nila? Magbigay na rin ng utos itong si Shiryu. Pero yun, yung mukha ni Shiryu ang kulit sabi niya nga dyan na sige bala na sila, sabi niya ganyan. Hindi raw nila ba pwede na i-handle yung bagay na yan sa kung ano yung paraan na gusto nila. At ipinagkakatiwala na raw ni Shiryu itong trabaho na to dito sa mga bata niya kasi wala raw siya sa mood sabi niya ganyan. At then maya pa ay ito nga ngayon sabi nga dito ng mga bata ni Shiryu na hindi pwede yung ganyan, ano ba yun, magbigay raw ng utos itong si Shiryu. At so ayan ay habang nag-uusap dito itong grupo ni Shiryu ay dun banda sa may malayo sa may rooftop ay kung mapapansin may nakatayo at pinagmamasdan itong sila Shiryu. At eto nga yan, labas na ngayon itong si Silverfang. So grabe ang tindi ni Silverfang, so parang binabantay-bantay niya siguro yung si Garo, tapos yan nakita niya yung grupo ni Shiryu. But anyways ito nga tuloy ni Silverfang dito na yung Neo organization na-recruit siya sa si Garo, pero tinurn down niya yung ino-offer nga sa kanya ng Neo Heroes. At ito nga sabi ni Silverfang, siguro itong Neo organization na to lahat ng mga nire-recruit nila tapos nire-reject yung Neo Heroes, ini-eliminate nila lahat ng mga tumatanggi, yung mga hindi pumupunta dun sa side nila. At ito nga ngayon pinagmamasdan pa rin ni Silverfang itong grupo ni Shiryu. At sabi niya nga dyan na parang di niya naman na kailangan na mag-step in dito. At ito ngayon tuloy ni Silverfang habang pinagmamasdan niya itong si Shiryu, kung hindi siya nagkakamali yung leader doon ng mga grupo na to ay itong si Shiryu, yung apo ni Suicho na gumagamit ng Void Fist. Pero ito nga sabi nga ni Silverfang dito na ang sabi-sabi na talagang boundless daw itong potensyal, yung talent ni Shiryu, pero hindi niya tinanggap yung pagmamana niya dun nga sa dojong ibinibigay sa kanya ni Suicho. So medyo nahihiwagaan dyan itong si Silverfang kung bakit nga ganun yung ginagawa nga nito ni Shiryu. At instead ay pinili nga lang daw niya na ito mag full around lang. And yet at ayun nga dyan na na-stop itong pagsasalita ni Silverfang. At ito nga ngayon pinagmamasdan niya lang itong si Shiryu. Yun si Shiryu talagang walang pakialam dyan sa gagawin nila na pagtugis kay Garo. But anyways pagkatapos nga niya ayun galit na galit yung mga bata rito ni Shiryu. Sabi nga nila dyan, bakit daw nag-appoint yung hero organization ng ganyang klaseng leader? So ngayon gagawin nila kukurin daw nila lahat ng credit at hahatakin daw nila pababa ayang si Shiryu sa pedestal, sabi nilang ganyan. But ito nga sa may baba ng panel nga nila ay ayun sila Garo binubuhat na yung mga parang mga parcels dyan, yung mga box. At eto tinuturuan niya magbuhat ito si Shinya. Sabi niya nga dyan na ganito rin yung pagbubuhat kasi na sinasabi ni Shiryu kay Shinya, diagonal daw yung gawin niyang pagbubuhat. So kakaiba ang lupit ni Garo. So yung pinapawi si Shinya, sabi niya nga dyan imposible, hindi niya raw kayang gawin yan. But then maya pa is boom, dito ay parang may mga bala na lumilipad papunta nga rito kay Garo. At ayan tingin-tingin ngayon itong si Garo. At pagkatapos nga niya pam 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 pam, so dito ay pinagbabaril na nga itong si Garo. Pero yun dali-dali na hagis ni Garo yung mga boxes na hawak niya. At din ito nga ngayon sa pool dyan itong si Garo. At ayun nagkagulatan ngayon itong si Shinya pati na yung katrabaho nila habang dito sa kabilang banda tuwang-tuwa itong mga kolokoy na to. Sabi nga nila sa pool ka ngayon. At ito nga sabi nila mga tranquilizer yung binaril nila dyan ng mga bala kay Garo at ginagamit yan para patumbahin yung mga malaking beast. So kaya nga ito tuwan-tuwa sila kasi sigurado bagsak ng raw dyan itong si Garo. But then maya pa ay ito nga pinagsasalo lang ni Garo yung mga tranquilizer na yan. So ito grabe nag-usok na, nag-init na itong si Garo. At ito nga ngayon ay sinalo niya ulit isa-isa yung mga box nga rito. So lupit diagonal pa rin yung pagkakasalo niya. At ayun ay nilapag na ngayon ni Garo yung mga boxes. Sabay ito nga biglang salita na itong si Garo, grabe puti na lang yung mata ni Garo. Sabi niya nga dyan kung magme-mess around daw itong mga lalaki na nga na to, maganda raw niya na dapat diba kinikilala nila kung sino yung kakalabanin nila. Sabi niya ganyan. At ito talagang dilat na dilat na itong mga mata ni Garo at labasan itong mga ugat niya dyan. Pagkatapos nga niya na yun natakot itong mga lalaki na to. But then maya pa ay ito nga ngayon ay
napangiti na lang itong si Shiryu. Sabay ayun, si Devil Madjunkie, susugurin niya itong mga Neo Hero. Sabi nga niya dyan na ano raw ginagawa nila dyan sa kanyang senpai at sino raw ba sila. At ito, nagpakilala na itong mga to. Sabi nga nila na sila ay galing sa Neo Organization, Neo Hero sila, at itong kasama nila ay wanted yan at violent raw yung lalaki na yan, kaya naman lumayo sila dyan, sabi nilang ganyan. But then maya maya pa, ito nga ngayon, binabasa ni Shiryu yung patungkol sa data ni Garo, nakalagay nga dyan na nagre-rehab itong si Garo sa pamagitan ng part-time job. So kaya nga ito, sabi nga dito ni Shiryu, what a BS daw, sabi niya ganyan. But anyways, pagkatapos nga niyan, ay ito nga ngayon, balik dito kay Garo dahil ayun, susugurin na siya ng mga lalaki na nga na to. Sabay ito nga ngayon, biglang inactivate na nila itong kanilang parang gloves. So yun, so biglang nagsilabasan dyan yung mga kuryente sa may mga kamao nila. At pagkatapos nga niya, BAM! Dito bigla naman yung lumabas na pagkalaki-laking halimaw. So grabe, katakot eh. Ito yung tsura ng halimaw. At eto nga ngayon, nagulat ito mga lalaki to, grabe, takot sila kasi nga biglang sumulpot eh yung pagkalaki-laking halimaw niyan. So wala yan sa kalkulasyon nila. Pero yung si Garo, parang wala lang sa kanya yung itsura niya, parang ano lang eh, what the heck, parang ganyan lang itsura ni Garo. At ayun nga, nakapamewang pa siya. At then pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang, ito si chapter 234 natin. At so ayan na, ito nga guys yung pinaka-latest chapter na ito ni Kalbo natin sa manga. So pagkatapos yan, balik tayo ulit sa webcomic. So parang yung webcomic natin, ituring na lang siya na parang spoiler kasi yun din naman eh yung storyline nga nito ni Kalbo. But anyways, yun naman pagdating sa manga series natin kay Hunter, ay tinanggal kasi dinilit ni YouTube yung Hunter natin. So yun, so hindi ko rin alam eh kung bakit ganun. Kasi nga sa pagkakacheck ko dun sa iba naman ay okay naman yung mga Hunter nila. Hindi ko lang alam kung bakit sa channel natin ganun. So kaya ayun, maglalaylo muna tayo sa pagmamanga series ng mga malulupit na anime kasi parang mahigpit si YouTube ngayon eh. So di ko sure, pero di ko alam eh, natamaan eh itong channel natin. So kaya ayun, maglalaylo muna tayo at pagmamanga series pa rin naman tayo, pero naisip ko yung mga classic lang muna. Yun nga yung sa mga anime nung 90s na di na natuloy nga ngayon, ay siguro yun muna yung babalikan natin. So ano yan, for the meantime lang naman. But anyways yun, pwede tayong mag-review nung sa Hunter. Siguro mga spoiler ganyan, o di naman kaya hindi yung buong manga yung ipapalabas natin. So siguro recap review. So parang hanggang doon lang muna yung magagawa natin pagdating kay Hunter. But anyways yun nga guys, ulit maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin at sa panonood dito sa One Punch Man natin. So hintay lang para sa kasunod nito. At ayan ulit, ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.